Baka pumapasok lang ang mensahe ng Diyos sa isang tenga, lumalabas din sa kabila. Hindi nagkakaroon ng totoong pagtanggap sa Panginoon. Dahil kung totoong tatanggapin ng Panginoon, mababago ang buhay mo. Kung nakagisnan mo, magsisimba ka lang kung kailan mo gusto. Ngayon, magsisimba ka na tuwing araw ng linggo sapagkat ang Diyos nagkakaroon na ng puwang sa puso mo. Hindi lang basta puwang, kundi priority na siya ng isang linggo mo. Ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao sa ngayon? Katulad nila ay ang mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan at na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao, kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ninyo kung anong maganda sa gabi? Tanong nyo sa akin, ano? Ang daming nagsimba. Palapakan niya natin ang bawat isa. Ito ang panahon ng mga hindi natin nakikita noon, makikita natin ngayon. Mga hindi dating nagsisimba, ngayon nagsisimba. Wala namang masama doon. Ang importante, binigyan natin ng puwang ang Panginoon. Sapagkat bukas naman ang simbahan palagi sa kanyang mga anak. Amen po ba yun? Kung paanong bukas ang puso ng Diyos para sa ating lahat. Amen po ba yun? Kaya sa lahat po ng nagbabalik loob at ngayon lang ulit nagsimba, welcome po kayo uli. Palakpakan nga po natin ng lahat ng naririto. Pakisabi nga sa katabi, kapatid, welcome back. Dalas-dalasan mo, ha? Tatapusin natin to. At lagi nang magsisimba pag araw ng linggo. Ayan. Sapagkat yun nga yung nakakalungkot kung minsan. We take God's mercy for granted. Kung minsan, masyado tayong nagiging kampante na maawain naman ang Diyos, naiintindihan naman niya ako, lagi namang bukas ang kanyang puso, mahal naman niya ako, kaya kahit magsimba ako o hindi, alam kong naiintindihan ako ng Diyos. Totoo naman yun. Pero, baka ang Diyos may puwang, baka sa Diyos may puwang ka sa puso niya. Pero ang tanong, sa ginagawa mong iyan, na magsisimba ka lang kung kailan mo gusto, gagawa ka lang ng mabuti kung kailan mo gusto, magdadasal ka lang kung kailan mo gusto, ang tanong, ang Diyos ba talaga'y may puwang sa puso mo? Uulitin ko, lahat tayo may puwang sa puso ng Diyos. Pero ang Diyos ba, may puwang ba sa puso nating lahat? Pag simbang gabi, baka meron. Pero minsan duda nga din ako eh. Tanong niyo sa akin, bakit? Baka kaya nagsisimba, hindi rin dahil sa Diyos. Baka hindi rin dahil sa Panginoon. Baka dahil sa wish na matutupad daw after 9 days. O baka naman, dahil sa kaibigan na nagyaya o niyayaya. O baka naman sa kaibigan.
May puwang ba ang Diyos sa puso mo? Sa Ebanghelyo natin ngayon, ito po yung panghihinayang ni Jesus. Nanawagan si Juan Bautista ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Nakinig ba ang mga tao? Oo o hindi? May nakinig, merong hindi. Si Jesus, hindi lang siya nagsalita na ang mga tao sana'y magbalik loob sa Kanya o magbalik loob sa Diyos. Gumawa siya ng mga himala, yung mga makasalanan, pinupuntahan niya, ipinakita niya yung pagiging bukas ng kalooban niya. Pero ang tanong, lahat ba'y tinanggap siya at ang kanyang mabuting balita? Hindi. Kaya yung nangyayari kay Jesus, noon at ngayon, halos pareho. Dahil marami pa ring mga tao nakakaranas ng mabubuting bagay, pero hindi naman nakikita ang Diyos na kumikilos sa buhay niya. Nakikita niya sa kanyang buhay na pinapahalagahan siya ng Diyos kasi pinagpapala siya. Pero ang Diyos, pinapahalagahan ba niya? Binibigyan ba ng oras? Binabalik ba ang biyaya sa simbahan? Nagsisisi ba sa kasalanan? Hindi. Baka pumapasok lang ang mensahe ng Diyos sa isang tenga, lumalabas din sa kabila. Hindi nagkakaroon ng totoong pagtanggap sa Panginoon. Dahil kung totoong tatanggapin ng Panginoon, mababago ang buhay mo. Kung nakagisnan mo, magsisimba ka lang kung kailan mo gusto. Ngayon, magsisimba ka na tuwing araw ng linggo sapagkat ang Diyos nagkakaroon na ng puwang sa puso mo. Hindi lang basta puwang, kundi priority na siya ng isang linggo mo. Kaya bago ka mag-mall, bago ka pumunta sa okasyon, bago ka makikain, o bago ka makipag-inuman, uunahin mo munang pumunta sa simbahan. Tama o mali? Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbagong buhay. Sapagkat ito'y panawagan ng Panginoon ngayong Adbyento, na tayo'y magbalik loob sa Kanya. At huwag mong sasabihin na ika'y nagsisimba, naglilingkod sa simbahan, nakakakumpleto ng simbang gabi, madasalin ka, gumagawa ka ng mabuti, generous kang mag-donate, sasabihin mong may puwang na ang Diyos sa buhay mo. Dahil kung minsan din naman, ikaw ay mukhang deboto, pero ang dahilan naman, kaya ginagawa mo ang lahat ng ito, para lang din sa sarili mo. Pwedeng ganun Para lang feel good ka. O kaya para maipagmalaki mo sa ibang tao, para lang meron kang maipost sa social media. That is also possible. Na ginagawa mo yon hindi dahil may puwang ang Diyos sa puso mo, kundi dahil gusto mo may puwang ka sa social media o may puwang ka sa atensyon ng ibang tao. Are you getting my point? Am I making sense? Ang tanong sa lahat ng ginagawa mo, may puwang ba ang Diyos sa buhay mo? Ito ba'y ginagawa mo para kay Kristo o para lamang sa sarili mo? Kaya lahat tayo mag-uusisa ng budhi ngayon. Lahat tayo dapat tanungin ang ating mga sarili. Ngayong nalalapit na ang Pasko, ngayong pinagninilayan natin ang pagdating ni Kristo, talaga bang may puwang si Jesus sa puso natin? At kung may puwang siya sa puso natin, ang tanong, karapat-dapat ba yung puso natin na tanggapin siya? Tayo ba'y nagsisi na sa ating mga kasalanan? Tayo ba'y nangumpisal na? Uulitin ko para sa mga ngayon lang nagsimba yung homily ko noong linggo. Dumarating si Kristo, darating ang Pasko, nililinis natin yung bahay. Pero nililinis ba natin ang ating buhay? Paano ba natin lilinisin ang ating buhay? Paano natin ihahanda ang ating pagkatao? Pagsisisi sa kasalanan, kumpisal, paghingi ng tawad sa Panginoon, pakikipagkasundo sa Kanya. Yan ang pagsalubong kay Jesus. Yan ang pagbibigay ng puwang sa Kanyang awa sa iyong puso. Kaya ang tanong,
Kung may puwang si Jesus sa puso mo, napagsisihan mo na ba yung mga kasalanan mo? Nangumpisal ka na ba? Kailan nga ang huli mong kumpisal? Kailan mo magbalak mangumpisal? Kaya nga sabi ko rin noong linggo, at paalala ko din ngayon, kung sa palagay mo hindi ka karapat-dapat tumanggap sa Panginoon sa banal na komunyon dahil may mabigat kang kasalanang nagawa, huwag kang mahiyang magpakatotoo. Paglapit mo sa komunyon, ilagay mo yung dalawang kamay mo, pakrus sa dibdib mo, at sabihin mo sa pari o sa lay minister, hindi po ako tatanggap ng komunyon. Basbasan niyo po ako, hindi pa po ako handa. Or simply, kneel down and pray para mas maging malalim yung pagsisisi. Hindi yung lalapit ka na para bang walang nangyari, na parang walang pagsisisi. Minamahal ko mga kapatid, ang panawagan sa atin ngayon, kung paanong sinabi ni Juan Bautista na magsisi at talikuran ng kasalanan, at kung paanong inakay ni Jesus ang mga makasalanan para magbagong buhay, yan din ang panawagan sa atin ngayong simbang gabi. Hindi lang tayo nagsisimba para mag-wish. Hindi lang tayo nagsisimba dahil ito'y tradisyon. Higit sa lahat, ito'y dapat maging debosyon na nagbubukas ng ating kalooban sa Panginoon. Hindi lang sa mga magagandang biyaya na inaasam natin, kundi sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagkakaroon natin ng bagong buhay. Nawa, ngayong simbang gabi, totoong magkapuwang si Kristo sa ating puso. Para naman ang maging Belen ay hindi lang yung nakikita natin dito sa simbahan, kundi ang puso ng bawat isang naririto at totoong maging may saysay ang ating pagsisimbang gabi dito sa makasaysayang simbahan ng Baraswain. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.